Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang mga tangke, misil, at nagilong mga trinsera ang magpapasya sa digmaang ito. Pero mali sila. Sa ngayon, ang tunay na labang kayang magpahina sa makinang pandigma ni Putin ay tahimik na nagaganap sa malawak na dagat laban sa halos hindi kilalang mga barko. Hindi lang depensa sa lungsod ang ginagawa ng Ukraine. Hinahabol din nila ang Russian Shadow Fleet na may 600 ghost tankers. Palihim na nagpapasok ng bilyon-bilyong dolyar sa kabila ng lahat ng parusa. Diretso sa bulsa ng Kremlin. Hindi ito barkong pandigma, kundi lumulutang na automated teller machine para sa Moscow at Kyiv. Nalaman kung paano sila pasabugin ng mura at legal kahit walang pinapadalang sundalo sa ibang bansa. Tara, pag-usapan natin ang bagong tuklas ng mga Ukrainian na nagdudulot ng problema kay Putin. Pinananatiling buhay ng network ang ekonomiya ng Russia sa kabila ng parusa. Tahimik na tinutulungan silang iwasan ang mga restriksyon habang nagdiriwang ang mundo sa pagputol ng langis ng Russia. Ang Shadow Fleet na naglalayag sa iba't ibang bandila at di-opisyal na ruta ay patuloy na kumikita ng bilyon-bilyon para sa Russia na dapat ay naputol na. Wala mang armas ang mga tanker na iyon, pero kasing halaga sila ng mga barkong nagpapaputok ng caliber cruise missiles sa Ukraine. Patuloy pang pinadadami ng Russia ang fleet nila. Sa ngayon, habang nag-uusap tayo, umabot na sa mahigit 600 barko ang fleet na iyon. Higit 3 beses na iyon kumpara noong nagsimula ang pananakop. Ngayon, kaya na nitong magdala ng 75 milyong bariles ng langis bawat araw sa unang siyam na buwan ng 2025. 113 sa kanila ang gumamit ng pekeng bandila para magdala ng 11 milyong toneladang krudo na nagkakahalaga ng 55 bilyon sa mga mamimili gaya ng India at China. Hindi yan barya-barya lang. Yan ang tuloy-tuloy na patak na bumubuo sa 40% ng buwanang pondo ng digmaan ng Moscow. Kahit bumaba ang presyo, malusog pa rin ang budget ng digmaan ng Russia dahil sa mga pondo. Nang atakihin sila ng Ukraine, naging malinaw ang pagbabago sa labanan dahil sa pagtama sa mga barkong ito. Hindi lang bakal ang nilulubog ng Ukraine, kundi pati ang sistemang iniiwasan ng maraming bansa. Bawat matagumpay na atake ay nagdudulot ng dagdag gastos, mas mahahabang ruta, at higit na takot sa mga taong kumikita sa tagong kalakal ng Moscow. Pinipilit nitong aminin ng ibang dayuhang gobyerno na matagal nilang hinayaang umiral ang gray zone. Pinipilit nito ang Russia na tanggapin ang transparency. Dahil kapag natuklasan ang mga barkong ito, makikita ng lahat kung paano inililipat ng Moscow ang langis. Hindi rin biglang nagkaroon ng Shadow Fleet na ito. Nilikha ito dahil sa pressure na naranasan ng Russia mula sa sanction at price cap ng GP2. Kinailangan pumili ng Russia, ibenta ang langis sa karaniwang ruta at malagay sa panganib o bumuo ng sariling network. Pinili nito ang ikalawang paraan at bumili ng lumang tanker na ayaw na ng karamihan sa kumpanyang kanluranin. Luma at kadalasang kulang o walang insurance ang mga barkong ito. Minsan pa'y pinalitan ng pangalan at nilagyan ng bandila ng maliliit na bansang isla na di naman sinusuri ang totoong may-ari. Ang mga barkong ito ay ipinapasa-pasa sa pagitan ng mga shell company sa paraang kahit ang isang accountant ay pagpapawisan. Ang mas nagpapalalim pa ng kabalintunaan dito ay marami sa mga tanker na ito ay orihinal na ginawa sa Europa o Asia at naglayag para sa mga kagalang-galang na kumpanya bago sila nawala sa mga malabong network. Pagkapasok nila sa tagong mundong ito, pinatakbo na sila ng mga bagong grupo na natunton ng mga analyst pabalik sa mga may-ari na konektado sa Russia. Napansin ng mga mananaliksik sa Policy Center na madalas napupunta ang mga barkong ito sa mga operator na konektado sa sistema ng pag-export ng Russia. Naging isang buong ekosistema ito na nakabatay sa lihim. Kung susundan mo ang isang kargamento mula simula hanggang dulo, makikita mo kung paano gumagana ang sistema. Dumarating ang barko sa isang pantalan sa Russia at nagkakarga ng krudong langis. Inaayos ang papeles, minsan nagpapalit ng bandila habang bumabiyahe, pinapatay ang tracking system, at may tanker na sumasalubong sa laot para sa ship-to-ship transfer. Tinatago ang pinagmulan ng langis. Pagkatapos, dadalhin ng pangalawang barko ang langis sa ibang pantalan at ibebenta na parang hindi ito mula Russia. Inuulit ito para tuloy-tuloy ang export ng Russia. Dapat mahirap itago ang tanker, pero dahil sa international na sistema, madali lang pala ito. May mga rehistrong di nagtatanong. Tagapamamagitan na nagtatago ng tunay na may-ari at kompanya ng siguro
na nagbubulag-bulagan basta maayos ang papeles. Sa oras na malaman ng mga awtoridad ang totoong nangyayari sa isang barko, naglalayag na ito gamit ang bagong pangalan. Dapat sana ay nahuhuli ng mga parusa ang ganitong gawain. Pero ipinapakita ng Shadow Fleet kung gaano talaga kabutas-butas ang sistemang iyon. Ito ay isang butas sa batas na natuklasan ng Rusya at patuloy nilang sinasamantala. Kahit noong ipinatupad ang price cap ng G7, nakahanap pa rin ng paraan ang Rusya para makalusot dito. Nagagamit ng Moscow ang mga barkong ito para magbenta ng langis sa mas mataas na presyo dahil hindi natutukoy ang totoong presyo at pinagmulan ng kargamento. Kailangan mo munang matukoy kung langis ng Rusya iyon bago mag-price cap. Kung di mo alam ang pinagmulan, walang saysay ang price cap. Napansin ito ng mga analyst ng Ukraine gamit ang simpleng formula. Habang patuloy na nag-e-export ang Rusya ng malalaking volume, patuloy din silang kumikita. At habang patuloy silang kumikita, nagpapatuloy din ang digmaan. At dito tayo bumabalik sa pinakapuso ng kwento. Bawat biyahe ng Shadow Fleet ay katumbas ng totoong kita para sa budget ng digmaan ng Rusya. Halos maitutugma mo ang mga numero. Mas maraming langis, mas maraming pondo para sa armas, drone, misil, at sweldo ng libu-libong sundalong Ruso. Maraming nakikinabang dito. Malaki ang kita ng may-ari ng tanker. May porsyento ang broker. May diskwento ang trader. At mura ang langis ng refiner. Lahat ay may nakukuha. At dahil lahat ay may nakukuha, walang gustong magsumbong. Nagiging isang madilim na ekonomiya ito na nakabatay sa katahimikan. Mas gusto ng Rusya ang sistemang ito dahil mas malaya sila. Kung may regulasyon, pwedeng kumpiskahin ng kanluran ang barko at isara ang ruta agad. Ang malabong pagmamay-ari ng Shadow Fleet ay nagbibigay ng oras at pagtanggi para sa Moscow. Gumagamit din ang Iran at Venezuela ng ghost tanker at hinahalo na ang kargamento nila sa Rusya para mas mahirap subaybayan. Tiningnan ng Ukraine ang taktika, nagkibit-balikat at piniling punitin ang mga pahina nito. Dito naging malinaw ang bagong estratehiya ng Ukraine. Imbes na sumagot lang sa Rusya, ginugulo na nila ang mga sistemang sumusuporta sa Moscow sa digmaan. Tiningnan ng Ukraine ang hukbong dagat ng Rusya at nakita ang mga barkong nagpapalipad ng mga misil. Tiningnan nito ang ekonomiya ng Rusya at nakita ang mga tanker na naghahatid ng pera na ginagamit pambayad sa mga misilang iyon. Kaya nagsimula itong targetin ang parehong mga naval drone. Pinagsasama na ngayon ang mga long-range strike at maingat na intelihensya sa isang simpleng ideya. Nagsimula ang pag-atake ng Ukraine sa Dagat Itim, pero hindi lang doon natigil. Noong Nobyembre 28 inatake ng mga Sea Baby drone ng Ukraine ang dalawang tanker na konektado sa Rusya, sina Karos at Virat. Parehong luma na barko na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Gambia. Malapit lang sa baybayin ng Turkey, malapit sa Bosporus. Nagliyab ang Karos na kitang-kita mula sa pampang, habang ang Virat naman ay nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ng barko. Nasagip ng mga Turkish rescuer ang mga tripulante ng walang namatay, pero nawasak ang mga barko dahil sa milyong gastos sa pagkumpuni at linggong di paglalayag. Ang nasusunog na tanker sa baybayin ng Turkey ay nagpatunay na di na ganoon kalihim ang Shadow Fleet. Simula pa lang ito ng mga pag-atake. Ilang araw lang ang lumipas, tinamaan ng Ukraine ang dalawa pang tanker na papunta sa mga daungan ng Russia. Mabilis na tumawid sa alon ang mga naval drone at bumangga sa malalaking barko, dahilan para rumesponde ang mga emergency crew. Nagkaroon ng sunog. Muling pinatunayan na delikado ang mga barkong ito. Noong Disyembre 2, inatake rin ang barkong Mid-Volga 2 sa baybayin ng Terkay. 100 kilometro mula sa lupa. Ang barko ay may dalang langis ng Mirasol papuntang Georgia at bahagi ng Shadow Fleet Network. Ipinakita ng Ukraine na kaya nitong targetin ang anumang barkong konektado sa Russia na umiiwas sa parusa. Walang namatay, pero malaki ang pinsala kaya naantala ang operasyon at nagbigay babala sa fleet. Tungkol naman sa buhay ng mga tripulante, karamihan sa mga tanker na ito ay may mga crew na walang kinalaman sa digmaan ng Russia at nagdudulot ito ng tunay na moral na dilema. Kadalasan, ang mga marinong mula India, Pilipinas o Bangladesh ay nagtatrabaho sa mga barkong hindi na pinapangalagaan para lang may kita. Sila ang humaharap sa panganib tuwing welga, habang ligtas ang mga may-ari sa dalampasigan. Maingat ang Ukraine at matagumpay na naiiwasan ang mga nasasawi. Lahat ng pag-atake ay may panganib na di pwedeng balewalain. Sa labas ng mga pangunahing balita, mas lumalala ang sitwasyon. Simula 2,000
At 22 nasira o napinsala ng Ukraine ang mahigit 40% ng Black Sea Fleet ng Russia, kabilang ang cruiser na Moskova, ilang landing ship at 12 ng patrol craft. Ayon sa mga analista, nawalan ang Russia ng 25 pangunahing barko, kaya inilipat ng Moscow ang fleet sa mas ligtas na silangang daungan. Kasabay nito, napilitan ding maghigpit ang shadow fleet na ito. Ayon sa shipping tracker, mahigit 15% ng ghost tanker ng Russia kamakailan ay naisantabi dahil nasira, na-detain o walang insurance na nagdulot ng dobleng dagok. Sa isang banda, lumiit ang Navy ng Russia at sa kabilang banda, humihina ang kanilang lihim na linya ng supply ng langis. Malinaw ang mensahe ng Ukraine. Hindi lang sa trintsera at misil ang labanan, kundi pinipigil na rin nito ang makina ng digmaan ni Putin sa dagat. Dahil dito, ang mga karaniwang biyahe ng mga tanker ay naging mga lumulutang na babala. Pinatunayan ng Ukraine na kaya ng murang drone na may pampasabog tumagos sa frontline. At malinaw ang mensahe nito. Ang mga barkong nagdadala ng langis ng Russia o sumusuporta sa budget ng digmaan ng Kremlin ay lehitimong target na ngayon. May proseso sa pagpili sa bawat pag-atake. Sinusuri ng mga analyst ang mga barkong nagdadala ng krudong Ruso. Inaalam ang pagmamay-ari, tinatasa ang panganib, at pinipili ang target na may pinakamalaking abala pero mababang gastos. At dahil mas mura ang mga naval drone kumpara sa mga barkong tinatamaan nila, panalo ang Ukraine sa usapang gastos. Ang isang maliit na drone ay maaaring magdulot ng pinsalang aabot sa milyon-milyong halaga ang pag-aayos o mapilitang hindi magamit ang barko. Murang-mura ang drone, napakamahal ng tanker. Mabagsik ang ekwasyon na araw-araw ng kinukwenta ng Moscow. Itong kampanya ay nagpapataas na ng gastos para sa Russia. Tumaas ang insurance premium, nire-reruta at tumagal ang biyahe. Kaya nag-aalala ang mga operator. May mga tripulante na ayaw nang sumakay sa shadow fleet dahil delikado. Bawat dagdag na antas ng panganib ay nagpapahina sa sistema. Iyan ang gusto ng Ukraine. Nakakatuwa, hindi walang dahilan ang pagsisikap pigilan ang pananalapi ng Russia. Pinagsabay ng Ukraine ang mga pag-atake sa dagat at drone strikes sa mga refinery tulad ng Afipsky malapit sa Novorossiysk noong Nobyembre na nagdulot ng ilang linggong tigil operasyon dahil sa pagsabog. Sa Sadotov sa Russia, 2 beses sinunog nitong Setyembre. Simula Enero, naiulat ng Kiev ang 13 pag-atake na nagpatigil sa 17% ng kapasidad ng pagproseso ng langis ng Russia at nagbawas ng 1 sa 5 ng seaborne exports. Tinatayang nawalan ang Russia ng siyam hanggang 12 bilyon sa oil revenue sa 2,000 at 25 dahil sa Ukraine. Sunod-sunod ang dagok. 3 beses ang epekto sa pinagmumulan ng langis. Kahit makaiwas ang shadow fleet, mas kaunti na ang krudong madadala. Tamaan ng Russia sa bahagi na mahirap palitan ang kapasidad. Matindi ang naging reaksyon ng buong mundo sa mga pag-ataking ito dahil walang gustong makitang tamaan ang mga komersyal na barko. Kahit pa ang mga barkong iyon ay gumagalaw sa isang mundo ng lihim. Ang mga pamahalaan ng NATO, mga opisyal ng European Union Turkey, at mga tagapamahala ng dagat ay lahat nagsikap na maglakad sa gitna ng manipis na linya. Tinutulungan ng mga barkong ito ang Russia na makaiwas sa parusa. Pero nagdadala rin ng panganib ng paglala kapag may pag-atake sa dagat. Kadalasang kinokondena ng pamahalaan ang karahasan pero hindi umaamin. Ang ugat ng problema ay sistemang nagpapahintulot sa di matutunton na tanker na magdala ng bilyong bariles ng langis araw-araw na may kakaunting pagsusuri. Naiipit din ang mga neutral na bansa. Ayaw ng Turkey ng nasusunog na tanker na harang sa Bosphorus ng 1 linggo. Natatakot ang Ehipto sa pagtagas o paglubog ng barko sa Suez. Ang India, pinakamalaking bumibili ng murang krudo, ay tahimik nang nagtatanong ng mahihirap na tanong kapag dumarating ang mga nasirang shadow ship sa daungan. Lalong nagmumukhang pabigat ang fleet at mabilis na uubos ang pasensya. Nagkakagulo ang mga diplomat tuwing may nasisirang barko. Ilan ang nag-aalala sa panic sa insurance markets at mga rutang pangkalakalan. May tahimik na umaamin na tinatamaan ng Ukraine ang mga target na matagal nang dapat pinatigil, pero bihira itong sabihin ng lantaran. Magulo sa politika kapag inamin ang tagong fleet na matagal ng lantad, habang nagbubulag-bulagan ang mga mambabatas. Hindi na lahat ay nagbubulag-bulagan ngayon. Alam natin na 40% ng militar ng Rusya ay pinupondohan ng shadow fleet na ito.
Ito ang unang pagkakataon na mayroon tayong ganitong kalawak na paraan sa langis at gas ng Rusya. Una, sa pamamagitan ng mga desisyon ng United States tungkol sa mga parusa, at pangalawa, sa pamamagitan ng pagpapataas ng ating presyon sa Shadow Fleet. Kaya tunay akong naniniwala na sa mga darating na linggo, magbabago ang presyon sa ekonomiya ng Rusya at ang kakayahan nitong ponduhan ang digmaan. Sa pinakaugat, Ang Pransya ay isa sa mga mas malalakas na tinig sa Europa. Ayon kay Pangulong Macron, nahihirapan ang ekonomiya ng Rusya at dapat mas maging matatag ang Europa laban sa Shadow Fleet. Matindi ang pagtulak ng mga opisyal ng Pransya para sa mas mahigpit na pagsubaybay sa mga barkong ito, mas istriktong kontrol at mga pantalan na nagsisilbi sa kanila, at mas maraming aksyon laban sa mga taong tumutulong magtago ng pagmamay-ari. Simple lang ang kanilang mensahe. Kung gusto ninyong epektibo ang parusa, itigil ang pagpapanggap na walang fleet na ito. Komplikado ang legal na issue sa mga pag-atake. Ang Shadow Fleet ay nasa gray area ng batas pandagat. Kadalasan hindi tama ang flag o nasa mahihinang jurisdiksyon. Ang ilan ay may expired na insurance. Ang iba naman ay gumagamit ng mga dokumentong hindi tumutugma sa kanilang totoong may-ari. Pag nadisgrasya ang ganitong barko, di alam kung sino ang responsable. Maaaring sabihin ng flag state na wala silang kontrol dahil shell company ang may-ari at hindi maabot ang crew na nakarehistro sa ibang ahensya. Nagiging palaisipang hindi buo ang bawat pangyayari. Simple lang ang dahilan, kaya nakakalusot ang mga barkong ito. Ang batas pandagat ay umaasa sa flag state na managot, pero marami sa kanila ay kulang sa Coast Guard at infrastruktura para bantayan ang mga barko. Sa kabilang panig ng mundo, isang tanker na may bandila ng isang bansang walang dagat ay parang walang saysay. Pero nandito tayo ngayon. Kapag walang bantay, palipat-lipat ng rehistro at kumpanya ang mga may-ari ng barko at nagre-renew ng papeles sa mga ahensyang hindi nagsusuri. Parang legal na ulap na nagpapalusot sa lahat kapag may problema. Eksaktong gusto ng Russia. Kung walang makakasubaybay ng pagmamay-ari ng madali, walang makakapagparusa sa Russia sa paggamit ng mga barkong ito. Pero nagsisimulang bumagsak ang buong sistema. Sa sandaling magsimula ang mga pag-atake, napipilitang tumutok ang mga regulator. Nagtatanong ang pantalan. Masinsin ang investigasyon ng tracking firm at inilalathala ng mamamahayag ang tagong pagmamay-ari. Ang buong layunin ng Shadow Fleet ay nagsisimulang mabunyag kapag napilitan ang mundo na masusing tingnan ito. At kapag tumingin na ang mundo, hindi lang sa dagat nananatili ang mga alon ng epekto. Apektado na ang pamilya ng enerhiya. Tuwing may tinatamaan o nalilihis na tanker, tumataas ang presyo. Ang dalawang bansang bumibili ng 3 kapat ng Shadow Fleet na may mga tripulante, ang India at China, ay nagsisimula ng mag-alinlangan. Humihiling na ng dagdag diskwento ang mga refinery doon para matakpan ang panganib ng tanker na maharang. Bawat dolyar na bawas ay $1. Hindi nakita ng Moscow na nag-aalala ang mga refinery sa pagkaantala. Nagmamadali ang mamimili ayusin ang supply line. Kahit kaunting abala ay pwedeng makaapekto sa merkadong umaasa sa tuloy-tuloy na daloy. Dahil malaki ang export ng langis ng Rusya, mabilis kumalat ang anumang hindi tiyak. Ipinapakita ng pag-atake na mahina ang sistema kapag nakabatay sa lihim at butas sa batas. Dahil kahit maliit na bitak ay may malaking epekto. Tumaas ang presyon sa Rusya at malinaw ang galit ni Putin matapos ang mga pag-atake ng Ukraine. Nagbanta siyang putulin ang access ng Ukraine sa dagat at tinawag itong pinakaradikal na solusyon. Nagbabala rin siya na pwedeng atakihin ng Rusya ang mga tanker ng kaalyado ng Ukraine kung magpatuloy ang mga pag-atake. Ipinapakita ng pahayag na ito na iniulat ng Kremlin at international na media ang epekto sa Moscow. Ang Shadow Fleet ay hindi lang para sa ekonomiya, kundi pananggarin para tuloy ang pagdaloy ng langis ng Rusya kahit may parusa. Ang pagkawala ng mga barko mula sa fleet na ito ay tumatama sa Rusya sa isang bahagi na akala nila ay hindi maaabot. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagwawala ng todo si Putin. Pinalakas ng Rusya ang naval escorts at pagbabantay sa mahahalagang daanan. Simple lang ang mensahe. Gusto ng Moscow na palabasing panganib ang Ukraine sa mga komersyal na barko. Kahit palabas sa normal na patakaran ang tinatamaan, ipinapakita ng Rusya na tagapagtanggol ng katatagan sa dagat. Pero mahirap nang itago ang katotohanan. Ang kaguluhan ay dulot ng mga lumang tanker na nilalaktawan ang patakaran at ginagamit para pondohan ang digmaan ng Kremlin. Sinasabi ng Kremlin na parang pirata ang Ukraine at mga kaalyado nito. Pero nababasag ito dahil marami sa kanilang barko
ang naglalayag ng walang tamang pagsubaybay. Maraming tanker ang walang insurance o halos walang insurance. May ilan na nahuling nagtatapon ng langis ng ilegal. May ilan din na lumalabag sa mga pangunahing patakaran sa kaligtasan na sinusunod ng mga normal na tanker. Kung regulado ang pagpapadala ng Russia, di sana ito nangyari. Pumili sila ng hindi reguladong fleet para iwasan ang parusa. Ngayong tina-target ang fleet, naghahangad na ng simpatya ang Moscow mula sa international na sistema na dati nilang iniiwasan. Kaya ang totoong tanong ay hindi kung kaya bang patuloy na tamaan ng Ukraine ang mga barko, kundi kung papayagan pa ba ng ibang bansa na palitan ng Russia ang mga ito. Ang mas malaking tanong ay kung ano ang susunod na mangyayari para sa Ukraine. Mapanganib ang estratehiya, pero malaki ang epekto dahil maaaring maputol ang kita ng Russia at humina ang pondo nila sa digmaan. Alam ng Ukraine ang panganib. Kahit pwedeng mag-escalate ang Russia at kumontra ang mga diplomat, may ilang bansa na nag-aalala sa pagkaantala ng kalakalan. Pero para sa Ukraine, mas masama ang epekto ng walang aksyon. Ang pagpayag sa Russia na magpadala ng langis ng lihim ay nagpapalakas sa Kremlin. Ngunit lumalaki rin ang panganib sa Russia. Bawat nasisirang tanker ay nagpapahirap na mapanatili ang kasalukuyang antas ng export. Nauubos na ang pandaigdigang bilang ng mga luma at murang tanker. Bumili ang Russia ng 400. Simula 2,000 at 22 ngunit 800 na lang ang natitirang akma sa mundo. Dahil sa bilis ng pagkawala at pagre-retiro, hindi na lalaki ang shadow fleet. Ang mga operator na nag-aalala at mga paglihis ng ruta ay nagdadagdag ng gastos at pagkaantala. Kung magpatuloy ito, baka hanap ng Russia ng bagong mamimili o umasa sa kaibigang daungan at mas mapasok sa mahal na lihim na kasunduan sa broker. Habang pinipisil ang Ukraine, tumataas ang gastos at kawalan ng katiyakan sa sistema at nadadamay na rin ang ibang bansa. Humihigpit na ang Europa sa kontrol sa daungan. At ilang gobyerno ay nagbabalak magparusa sa mga middleman na tumutulong sa pagrerehistro ng mga barko. Ang iba naman ay gustong higpitan ang mga ghost registry na basta-basta na lang nagbibigay ng bagong pangalan at bagong bandila ng hindi nagtatanong. Unti-unti na ring humahabol ang kanluran. Kamakailan, ipinagbawal ng ika-11 na European Union Sanctions Package ang pag-aangkat ng Russian liquefied natural gas. Mula 2,000 at 27 isinama sa blacklist ang 100 at 17 pang shadow ships, kabuang 500 at 57, at hinigpitan ang mga peking registry tulad ng sa Gabon at Mongolia. Kasama ang Australia na may 45 barkong tinamaan. Habang tinarget ng United States ang Iranian at Russian hybrids noong Hulyo matapos ang tahimik na panahon. Magulo ang pagpapatupad nito, pero nabawasan ng 100 at 37% ang kita ng Moscow mula Marso kumpara bago ang digmaan. Nagdulot ng mas mahabang biyahe at kaba sa mga insurer. Kaya pare-pareho ang kalagayan ng shadow fleet. Hindi kailanman ginusto ng Rusya na mapunta sa sentro ng atensyon na wala nang mapagtaguan. Kung walang pagbabago, di lang Rusya ang may problema. Ginaya na ito ng Iran at Venezuela. At bawat buwang gumagana ang fleet ay patunay na posible ito sa mga bansang may parusa sa pagbebenta ng langis. Ang lumang mga tanker na palit-palit ng bandila ay nagpapahina sa kaligtasan at parusa. Marami sa mga tanker na ito ay higit 20 taon na. May isang kompartimento lang at hindi na alagaan. Ayon sa listahan ni Lloyd, substandard ang 1/4 ng fleet. Isang malaking banggaan o bagyo lang, magkakaroon ka na ng oil spill na kasing laki ng Exxon Valdez sa Mediterranean o Malacca Strait. Kapag nangyari yon, tatapusin ng galit ng publiko ang sinimulan ng drone. Kung di aayusin ang batas, baka North Korea o mas malala pa ang gumawa ng ganitong kalokohan sa dagat. Ipinapakita ng kampanya ng Ukraine ang bihirang pagkakataong nagtutugma ang estratehiya at prinsipyo. Ang paghina ng armada ay nagpapabawas sa agresyon ng Russia at ipinapakita ang mga kahinaan sa batas laban sa mapanganib na barko sa dagat. Dito umiikot ang kwento. Ang armadang nilikha para umiwas sa parusa ay ngayon hinahabol na. Wala nang katahimikan ang habulan. Nangyayari na ito sa abalang dagat. Kaya't tanong kung aling patakaran ang mas mahalaga at sino ang pwedeng lumabag. Pinapakita nitong may limitasyon ang pagiging lihim, lalo na kung ginawang sandata. At inilalagay ang Rusya sa ayaw nitong posisyon. Dumarating ang presyon mula sa lahat ng panig habang nakamasid ang mundo at nanganganib ang kanilang ekonomikong lifeline. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng kaayusan sa dagat. Naiipit na ang shadow fleet at ramdam ng mga umaasa rito ang tensyon.
Natuklasan ng Rusya na kahit tago ang mga barko nila, maaari pa ring mabunyag kapag nagpa siya ang matatag na kalaban na sapat na ang lahat. Isang problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, tao man o sundalong Ruso. Sa video, madalas dinidemonetize or nililimitahan ng YouTube ang aming content. Nitong nakaraang linggo, 4 na video namin ang na-demonetize. Ang pagpapakita ng mga drone strike or kahit footage mula sa frontlines ay hindi advertiser-friendly, kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan at ito ang digmaang kinakaharap at sinusubukang malampasan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang maipakita ang lahat ng ito at dahil dyan inilunsad namin ang sarili naming plataforma, Business Basics. Ginawa namin ito mula sa simula kaya wala kaming anumang limitation. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Rusya. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga balitang tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng balita, kung gusto mo mapanood ang uncensored naming videos at exclusive na content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali ka sa Business Basics. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.